susuko na daw siya sa Canada, aalis na siya ng Canada at pupunta na lang siya, babalik na lang siya sa Vietnam kung saan dun siya dati nagtrabaho. Pinoy ako! Hello bro, nandito na ako. Saan man na? Doon sa dati, sa pinapasukan natin lagi. Yung parking? Oo. Oh, sige, dito lang muna sa may Apple Store. Oh, sige bro. Okay. Okay. Mas maganda itong pula. Ayos ah. Na LSS ka pa. LSS. Okay. Sinundo ko itong kaibigan nating ito. Saan? Si Kabalen. Uy! Ayun. Kala ko may kausap pa sa likod. Ay, ganun ba? O, bumati ka sa ating mga Hello po subscribers. mga kabalen, mga kababayan. At nakita nyo naman, di ba? Pumasok ako. LSS pa tayo dun sa David Pomeranz natin. Hindi, talaga naman kasi napakaganda. Talagang hindi mo mawala sa isip mo yung parang hanggang ngayon naglalaro pa rin sa utak ko yung mga kanta niya eh. Okay. Sige, bigyan natin ng context yung sinasabi niya. Sige. Kasi baka hindi alam ng mga bago pa lang nakakapanood. Kasi last week, that is February 1, ay merong concert si David Pomeranz. Yes. At yan ang mga projects namin na ginagawa ngayon ni Kabalen. So, Kabalen in Canada, i-follow nyo sa Facebook at sa YouTube. Yan. So, pinopromote namin yung mga ganong klase mga local na events dito. Aside from that, ano pa yung pinopromote natin? Mga iba-ibang mga businesses, Filipino in particular, Filipino businesses dito sa Canada. Kasi kumbaga parang yun yung bahagi natin sa lipunan eh. Bahagi? Ang lalim. Parang siyempre, bilang Pilipino, di ba, nagtutulungan, kailangan nagtutulungan tayo, imbis na tayo yung mga nag-aaway-away. Bakit hindi tayo magtulungan in terms ng kung ano yung kaya natin gawin? Katulad namin ni Brother Sok, kaya namin mag-vlog, mag-promote, gamitin namin yung skills namin na yun para maging di ba, kapakipakinabang sa mga kapwa Pilipino. Yan, nagba-vlog ka pala, hindi mo sinabi sa akin. Buti na lang, wala ko sinabing masama. Maganda yung surprise. So, yan. At ni-utilize ko yung aking Facebook page para i-promote yung mga kababayan natin na katulad ng sinabi niya na may mga local businesses dito, may mga events. Kaya kung kayo ay may local business dito, meron kayong mga events na gusto nyong i-promote, kontakin nyo lang kami. Para that's Sok de Mesa at Kabalen with a C in Canada. In Canada. Bakit Kabalen? Kasi Kabalen, yun ang literal na translation ng kabayan sa Kapampangan. Ayos. Yan. So kaya makikita nyo rin sa kanyang Facebook page yung kanyang mga pinopromote na mga businesses. Yan. Para matulungan yung ating mga kababayan. And last week nga rin, nagkasabay lang actually yung event ni David Pomeranz at yung free immigration na consultation. Big Four ng Filipino immigration consultants yun dito sa Edmonton. Kaya talagang matitindi. Open forum yun eh. Oo. Maraming ang umattend doon na mga kababayan natin na international students at saka temporary foreign workers. At ngayon ngang araw na ito ay meron din kaming pupuntahan na this is a promotional shoot for another event. Yun. And this event is parang Valentine's concert din ata ito eh. Oo, concert din eh. Oo. Mukhang nalilinya tayo sa mga concert din. Mga concert eh, no? But aside from that, di ba meron ding pinapapromote silang isa pa na event na nagkataon, nagkasabay. Yung kay Chow Kenny. Bali, ito pong event na ito ni Chow Kenny, isang mini concert naman na gagawin sa kanyang restaurant.
ay isang fundraising concert. So dito ang purpose nito ay tutulungan yung brother-in-law tsaka yung brother ng isa sa mga member ng Aces Band. Ayan. So ang Aces Band isa sa mga magagaling at sikat na banda dito sa Canada. At isang member doon is yung si Angel Cruz ng Aces Band. Kasi nakasama namin yan sa David Pomeranz. Nag-perform siya doon. Oo. Yun. So syempre kumbaga bilang Filipino rin tsaka mga influencers, ginagamit namin yung platform namin para ipaalam sa mga followers na mayroong ganitong tulungan. Para at least 'di ba, mga gustong tumulong, may mga mabubuting puso na gustong makabahagi. Actually, ang sabi nila Brad Sok kahit tagwa $1 lang each, malaking tulong na 'yon, 'di ba? And yung ticket na 'yon, yung ticket dun sa concert na yun, $15 lang. Oo. Ibig sabihin, isang meal lang yun sa A&W, di ba? So ano yung mag-sacrifice ka lang ng isang meal, huwag kang kumain ng isang meal, o huwag kang kumain sa labas, ibili mo ng ticket, di ba? Malaking buhay yung idudugtong mo dun eh. Kaya napakalaking tulong, bilaukan tuloy ako. Napakalaking tulong yun na nakabili kayo ng ticket. Hindi man kayo makapanood, at least 'di ba makapag-sponsor kayo, di iba yung manonood. Importante nakatulong tayo. Yun, tama. Kaya talagang ginagamit namin yung platform namin para sa mga ganyang klase mga promotional activities or events dito sa Edmonton. So local events. And pwede rin naman tayo sa iba pang mga lugar aside from Edmonton kung bang kukunin tayo sa Toronto bakit hindi? Bakit hindi, why not Coconut? Toronto, Vancouver, diba? Malay natin. Baka naman may mga Filipino business owners dyan na gusto kaming papuntahin ng Toronto or Vancouver. So pwede kami, anytime pwede nyo kaming kontakin. And nakabalita ka ba dun sa event nung sa immigration free information session? Hindi yata bro ano ba yun? Kasi actually bago yung event na yon, gumawa ako ng promotional video doon at meron ako mga kaibigan, mga kakilala ko na mga international students, mga temporary foreign workers na umattend doon. Yung nakaraan ba yan? Oo, yung nakaraan. Yung nakaraan. Yun. Kala ko bago. Hindi, yung nakaraan yun. Pero sabi nila magkakaroon daw yan ng part 2. So, kaya kung kayo ay nandito sa Edmonton or kung malapit-lapit kayo sa Edmonton, maaari kayong umattend nito. So, to be announced ito, now, nagtatanong sila meron bang live niyan? Kasi, or lalo Zoom, na, Zoom link, parang yung iba kasi nasa ibang lugar, so hindi sila makakapunta. Pangit ng lighting ko. So, meron nga ba? Ang suggestion ko sa kanila ay i-follow nila si Kuya Mac Pagaduan. Mac Pagaduan or yung Canada Vertex Immigration. Kasi parati yan nagla-live ng update, nabibigay ng update. Bukod sa update, meron siyang mga tips, mga advices doon. Legit na regulated Canadian immigration consultant. Yan, kasi malay nyo, yung question nyo pala nasagot na niya doon sa page niya, di ba? So nagpo-post yan, active siyang mag-post. Pwede nyo rin siyang i-message, mag-leave pa kayo ng comment sa kanyang mga videos or postings. And alam mo, nakakalungkot yung iba nating mga kababayan dito reality to real talk mga kababayan. Sige. Yung talagang kalagayan ng mga international students at mga temporary foreign worker dito. So, alam mo naman, 'di ba, yung mga tier. 'Di ba? Pagka nasa tier 4, tier 5 ka, medyo nasa wala na actually, hindi na nga wala na nga lamia yung mga yan eh. Yan. Tier 4 and 5, wala na yan. Kaya, yung isa doon na attendees, umattend siya doon, medyo alanganin yung kanyang estado. Kaya, ang sabi niya sa akin, nakakalungkot mga kababayan. So, na full yung aking memory. Kaya namatay yung aking cellphone. Pero
sakto lang naman kasi dito talaga ang punta namin, oh. Ayan, si Kabalen, no? Magba-vlog din yan. So, saan mo gustong pumunta muna? Dito sa Walter Dale or sa museum? Balita ko may museum daw dyan eh. Alam mo naman, isa ako sa mga mahilig sa mga historical places. Ayan, kaya museum tayo. Ayun, pero di tayo dumaan. Sige. Susuungin natin itong snow? Hindi, dyan, ayan, no? Ayun. Mayroon ng pattern dyan. Mayroon ng pathway pala. Diba nga pala? Teritoryo mo nga pala ito, kabisado mo nga pala ito. Kabisado natin ito. At habang tayo ay naglalakad, ay Wait lang. tawid muna tayo. Ay, banggait. So, tuloy natin yung ating pinag-uusapan kanina. So, yun nga, yung isang kabayan natin na nakausap ko dahil nasa tier 4 siya. Okay. So, alam naman natin pag tier 4, di ba? Low wage yan. Low wage. Oo. So, may pag-asa ba ma-extend yun na ngayon? Bali, as per the latest na mga naririnig ko sa mga consultants, no? As of the moment, ang IRCC tinanggal niya ang low wage at mid wage sa mga ibang ahensya. Meron lang tayong ito share ko lang malamang yung iba alam na rin, pero sa mga hindi nakakaalam, meron tatlong category na pwede ang mid wage. Ang agriculture, ang medical field, tsaka ang construction. Pero kung halimbawa ikaw ay naandun ka sa mga restaurants, ay hindi. medyo Hindi alanganin, alanganin. diba? Oo. So ganun. Nung pumunta kasi sila dito, yung kabayan natin yun, interviewin ko sana siya. Pero sabi niya parang sa sarili niya hindi niya kayang i-share sa camera. So baka daw iba siya ng iba natin mga kababayan. Alam mo naman yung iba. Lalo na yung mga hindi nakakaunawa pag minsan, di ba? So umiiwas sila sa ganon. Kaya ikakwento ko na lang sa inyo. Kasi kwento niya sa akin fully yung maaaring eto na talaga yung magiging plano nila eh. Kasi nanggaling siya ng Vietnam. Okay. Sa Vietnam, ang ganda ng trabaho niya. Siya ay teacher doon. Ba't nagpunta siya ng Canada? Nagpunta siya ng Canada. Siyempre, alam mo naman, pagka pupunta ng Canada, nag-iibang bansa, gusto kasi nilang maging permanent resident dito. Oo. So, dito na talaga for a better future for their kids, for their family. Kaya, yun yung plano talaga niya. Kasi sa Vietnam, walang Oo. PR pathway. Parang ganun eh. Wala yatang PR pathway dun eh. So, nasa Vietnam siya, ang trabaho niya, teacher, sa international school. Ang pangalan ng school ay QSI. So, Okay. Quality School International. At yung nagpapasahod sa kanya doon. Alam mo ba, yung iba natin mga kababayan doon, like engineers, mga professionals doon, USA, ang nagpapasahod. Ayos Oo, malaki sahod niya doon. Ang sinasahod niya doon is $2,200 US dollars. Wow! Eh, doon sa Vietnam, alam niyo ba, you will be like living like a millionaire. Kasi yung US doon, oo. Kasi ewan ko lang Alam mo rin? please correct me if I'm wrong mas mataas ang pera actually ng Pilipinas kaysa sa Vietnam. Tama ba? Yes. O kaya nga pagka nag-convert ka ng dollars doon, ala ka. Ano ka doon? Sarap buhay ka doon. Sabi nga niya sa akin, yung $5 mo daw doon, $5 ay sapat na sa buong araw mo na meal. Wow. Buong araw yun umaga, tanghali, gabi. Dito isang slice lang ng pizza yun. Ayun na nga. Kaya sabi niya, baka bumalik na lang siya dun sa Vietnam ng kanyang family. Okay. Oo, parang alam mo yun, meron siyang regret dahil doon sa nangyari sa kanya dito. Sabi niya sa akin, wala na, suko na ako sa Canada. Ano ba to? Aalis na ako ng Canada. Dumating ba siya dito na temporary worker or makasakali lang siya? Nagbakasakali siya, temporary foreign worker. Oo, nagka-work permit siya, no? Hindi lang na-renew. Oo, yun. Ang problema niya ngayon. Okay. Oo. Actually, nagpapaasikaso siya, but bukod doon, meron siyang isa pang option. Sabi niya sa akin,
kung makakahanap daw siya ng employer na hindi doon sa tier 4. Siyempre, mas mataas na. Kailangan Either at least tier 3, 2, and 1. Ayun. Kaya lang, ang problema doon, sinong employer Ang magbibigay. ang magbibigay ng ganong kalaking sahod. Doon medyo nagkakatalo eh. Doon na nga nagkakatalo eh. Pero Kaya, meron pa rin naman, meron pang pag-asa, meron pang paraan para ma-employ. Hanap ka lang ng tamang employer na willing willing. na mag-sponsor sa ganong klaseng Yun na nga. wage. Kasi high wage na ngayon eh. Ang sabi ko nga kanina, Bradsok, ang tanging pinapayagan ng gobyerno na mid-wage ay yung medical, agriculture, tsaka construction. Yun lang. So, for your information yan mga kababayan. Kaya yun nga nasabi niya talaga suko na daw siya sa Canada, aalis na siya ng Canada Naku po. at pupunta na lang siya, babalik na lang siya sa Vietnam kung saan dun siya dati nagtrabaho. Kasi parang mas malaki daw sahod kasi So suko na talaga siya. Suko na talaga siya. Yun na lang. Ayun nga, kaya ako naman sabi ko, kung yan ang magiging desisyon mo at kung sa palagay mo, yan ang mas makakabuti sa iyong family kasi kinuha niya yung kanyang asawa at saka yung kanyang anak. Oo. Dito. So dati kasi, yun nga, meron yung mga open work permit, yung kanilang spouse. Ang question ko dyan, Sok, Okay. nag-temporary worker siya dito. So nagkaroon siya ng work permit. Yes. Bakit hindi siya nakapag-asikaso ng PR niya while on work permit? Bago pa lang siya, bro. So bago pa lang din siya dito, yun nga. Yun ang mahirap. Nagtatanong kasi ako kasi wala akong idea. Ito tama. yung kinagandahan ng ganitong klaseng vlog Ako genuinely, hindi ko alam yung kwento niya. Kaya, ayun. Nga. So ito, si MJ, na-surprise lang siya. Kasi, nakita niyo naman, ambush vlog, di ba? Ambush vlog. Hindi niya alam na magba-vlog ako. At ito nga yung isi-share ko. Kasi nga, napaka-important na malaman ng ating mga kababayan yung mga ganitong klaseng talagang realities dito sa Canada. Na meron tayong mga kababayan na yung estado nila medyo alanganin na. Kaya nga, meron ditong mga kaibigan tayo na tumutulong din sa mga ganong klaseng mga sitwasyon. Yes. 'Di ba? Katulad ni Consi. Ayan. Actually, merong bagong upload si Consi kasi follower ako ni Consi ni Consi Manny. Meron siya bagong upload. Okay. Ano ba dapat ang pwedeng gawin ng Filipino na napauwi na? Yan. Kung ano yung ma-advise niya. Napakaganda ng advice niya mga kababayan, no? Puntahan nyo at makikita nyo yung pwedeng gawin. Ang isa sa mga gusto kong sinabi niya doon huwag kang mawawalan ng pag-asa. It's an opportunity for you para mag-retool. Konsi. Oh, brother. Balita ko, ang daming napapauwi ngayon dito sa Canada. Meron ka bang ma-advise sa kanila para naman at least mabuhayan sila ng loob at hindi mawalan ng pag-asa? Para sa akin, ma-advise ko sa kanila, unang-una, huwag yung sisisihin ng sarili nyo bakit hindi kayo na immigrant or hindi kayo na permanent resident dito sa Canada. Isipin nyo lang po yun ay temporary setback. So, gagawin mo sa Pilipinas, mag-aral ka, isipin mo, paunlarin mo yung sarili mo doon. Kasi round 1 yun. Pagbalik mo ng Canada, round 2, mas prepared ka na. Naramdaman mo na, nakita mo na yung environment, nakita mo na yung temperature, nakita mo na marami ka palang na-miss na mga opportunity na paano mag-aral at paano i-adapt ang sarili mo. So pagbalik mo dito, pag-aagawan ka na ng mga kumpanya. Kasi bakit? Ang dami mong skills Diba? Mas matured ka na. Tapos mas marami ka ng kaibigan, mas marami ka ng network, mas marami ka ng kausap. So yung mga tao na yun at mga kumpanya na yun, yun yung lalapitan mo. At habang nasa Pilipinas ka, huwag mong puputulin yung connection mo sa mga taga-Canada. Kasi yung mga naging kaibigan at nakilala mo rito, sila din yung tutulong sa'yo para makabalik dito. So, going back to Philippines is a temporary thing. It's not permanent, it's not forever. Kung hindi ka man pala rin sa Canada, try to get experience on other countries. Para next time, pagbalik mo ng Canada, you have the education in the Philippines, you have more experience in other countries. So pagbalik mo ng Canada, sasabihin ng Canada, welcome back. Welcome back to rebuild your life and rebuild your dreams here. At kami po ay taus-pusong aakapin ka at susuportahan ka at palalakasin ang loob mo
na hindi pa katapusan ngayon. Marami pang pagbabago. Gusto ng mga Canada ng mga skilled workers. Hinahanap nila yung mga Pilipino kagaya natin, masisipag, matatalino, maaasahan, at itong mga taong to kagaya natin may initiative at may pagmamahal sa kapwa-tao. So, we're proud of you being a Filipino. You can come back anytime in Canada as long as everything improve. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino. Isang napakagandang tip yan from running counselor, si Kuya Manny Bautista. Kung hindi nyo pa napanood yung video ko noon nang in-interview ko siya, ito yung thumbnail mga kababayan ha. Thumbnail at makikita nyo dito yung link sa taas nyan. Ayun, sakto. Nandyan. So, ayan. Para mabigyan natin sila ng context, sino ba si Consi Manny na sinasabi ni MJ, di ba? Ayan po. So, maganda yan na i-follow nyo sa Facebook si Consi Manny at saka si MJ. Si MJ. Madulas ba? Muntik pa siyang maging alaala na lang. Muntik na ako maging kwento. Ayun, kwento ba? Ayos. At meron din kaming plano na podcast. Ito, abangan nyo ha. Yung podcast namin ni Attorney Bernardo Gregorio. And then si Consi Manny kasama natin dyan. Pag-uusapan nga namin yung mga ganitong klaseng mga alakayin. Para, okay. Actually, magandang pag-usapan yun, no? Lalong-lalo na kung ang makakasama namin ay immigration lawyer. Hindi consultant, lawyer. Yan. Kaya talagang reliable ang mapapakinggan yung mga information doon. So, abangan nyo yan, ha? So, papaano? Yan yung reality ng isa nating kabayan na shinare niya sa akin. Nakakalungkot man, mga kababayan, but nagdesisyon na siya ng kanyang gagawin. Sayang naman. Sayang talaga. Nilaban pa niya. Kung ako ilalaban ko pa. Ilalaban mo pa? Oo. Okay. Ano bang advice mo sa kanya? Ang advice ko, sabi ko nga sa kanya, dahil na-i-open up niya sa akin na baka maghanap muna siya ng iba pang employer, sabi ko, di try mo muna. Di ba, wag ka munang susuko basta-basta. Di ba na, pero at the end of the day, kanya talaga final decision. Kung gusto talaga niyang umuwi na, mas ramdam niya yun or pumunta ng Vietnam, mas ramdam niya yun kung feeling niya kaya pa ba niya o hindi na. Kasi mahirap naman pilitin kung talagang ka na suko ka na tapos ipipilit mo pa. Baka malugmok ka na lang. Okay. So gano'n na nga. Kayo mga kababayan, ano sa palagay nyo? Yung decision niyang yon. So mag-live na lang kayo. O lalaban? Comment down below mga kababayan. So yun daw ha, susuko o laban-laban. Ano ba? Laban-laban? Laban-laban, bawi-bawi. Comment down. Okay, mag-comment lang kayo mga kababayan kung ano sa palagay nyo ha. So ganun, sabi mo nga bago lang siya dito, di ba? Gano'n siya katagal in particular? In particular, 6 months. 6 months, okay. So palagay nyo ba ang isang temporary worker na 6 months pa lang nandito sa Canada, kailangan ba susuko na o lalaban pa? Ano sa palagay nyo? Comment down below po. Ayos! So hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, realities natin dito sa Canada, buhay Canada. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.